Sabi nila, minsan, ang buhay ay parang larong chess. Isang maling move, checkmate ka na. Isang maling desisyon, isang maling aksyon, panigurado, magbabagong takbo ng buhay mo. Kaya, para sa isang amang katulad ni Tatay Ben, dapat daw ang bawat galaw ay kalkulado. Lalo na kung ito ay para sa pangarap ng anak na maging isang chess master. 2022 na mag-trending ang batang chess player ng Bicol na si Vince Operiano. Sa edad na siyam, siya lang naman ang nag-uwi ng gintong medalya sa Eastern Asia Youth Chess Championships sa Thailand. Proud moment daw ito, hindi lang daw para sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa buong bansa. Gold medal kami sa Thailand for first exposure niya sa tournament. Naging laman ng kaliwat kanan na balita at interview si Vince dahil sa tiyaga at galing na pinamalas niya. Pero ang kasikatan na ito ay hindi lamang dahil para lang manalo. Para rin daw ito sa mga laban na kanilang kinakaharap ng kanyang tatay bago pa man siya sumabak sa kompetisyon. Natulog po kami sa airport ng ako po 3 gabi, si Vince po 2 gabi. Ako naman po naiwan sa airport kasi kulang po sa pambili ng ticket. Sa kagustuhan na buong pusong masuportahan ng anak sa Thailand, inumpisahan niya ang donation drive online. Awa ng Diyos ay may mabubuting loob ang agad na tumulong upang siya ay makasunod kay Vince at makaabot sa ikalawang araw ng kompetisyon. Sa kabila ng mga pagsubok na ito ay hindi nagpatinag ang mag-ama. Ito pa raw ang nag-udyok kay Tatay Ben na gumawa ng isang malaking desisyon para sa pangarap ng anak. Humingi ako ng sign kay Lord na bigyan ako ng sign kung pagpapatuloy ko ba yung pag-chess ni Vince o magtatrabaho ako. Tila blessing in disguise daw ang nangyari sa kanya. Agad daw kasing binigay ng may kapal ang sign na hiningi niya. Ang lisensya niya bilang isang security guard na napag-alaman niyang paso na pala sa mismong araw na nagdasal siya. Kaya hindi raw siya nahirapang bitawan ng trabaho. Parang diskarte na lang kasi kung sa security guard kasi 12 hours ang duty, hindi ko siya mapokusan sa training. Sayang naman, yung nanginaya ako na sayang yung potensyal na pababayaan ko lang. Kasi kung nasa duty ako, hindi ko naman talaga siya maasikaso. At para suportahan pa rin ang pangangailangang pinansyal ng pamilya, ginamit niya ang kanyang ipon mula sa benefits na natanggap. Matapos ang halos 12 taon na pagiging secure at nagsimula ng negosyo, ang napili niya ay ang pagbebenta ng gas. Kung inuumirit ko po kasi talaga sa training, ang training po kasi talaga napaka magastos. Lalo lang yung pagdating sa books, kung wala kang mga gamit na na books, kasi yun ang medyo mahal. 5 taong gulang pa lang daw, nagpakita na agad ng interes si Vince sa larong chess. Siya ay nakitaan agad ng potensyal ng ama. At ngayon ay patuloy siyang nagdadala ng karangalan sa pamilya. Ayaw daw kasi ni Vince na masayang ang sakripisyo ng kanyang ama. Sa paglalaro ng chess, hangad na pamilya ni Vince na siya ay makapagtapos ng pag-aaral. Okay naman po yung paglalaro ng chess, at least nagagamit namin para sa kanilang pag-aaral. At kahit abala sa paglalaro ng chess, sinisiguro raw ni Vince at ng kanyang mga kapatid na hindi nila napapabayaan ang pag-aaral. Sa katunayan, honor students pa raw sila. Kailangan mo kasing gumugol ng oras. Sa chess po kasi, hindi basta-basta ang larong chess. Kailangan mo ng at least mga 4 hours to 8 hours a day yung daily routine training. Ito rin daw ang hangarin ni Mark Angelo Godino ng Mobile Chess Club Philippines para sa mga batang manlalaro ng chess. Kailangan mabalanse mo na, lalo na mga bata yan, kailangan mananatili pa rin yung pagkabata sa kanila. Hindi mo aagaw o mananakaw sa kanila yung pagkabata. So it should be balanced training. Naniwala si Tatay Ben na magagamit din ni Vince ang chess
para makapagtapos ng pag-aaral. Pero kailangan ng anak ng suporta, hindi lamang sa pinansyal na paraan, kundi pati na rin sa oras. Gumugol ng oras. Sa chess po kasi, hindi basta-basta ang larong chess. Kailangan mo ng at least mga 4 hours to 8 hours a day yung daily routine training. Para sa may mga anak na atleta, sapat na oras para tutukan ng mga anak ang pinakakailangan, lalo pat may sinusunod silang training routine. Ang training routine na ito ang nagiging gabay upang ihanda ang isang atleta sa lahat ng aspeto. Physically, mentally, at siyempre emotionally. Sa training routine, lalo na ng isang bata, hindi lang daw sa pagiging mahusay dapat tumututok. Kailangan mabalanse mo na, lalo ng mga bata yan, kailangan mananatili pa rin yung pagkabata sa kanila. Hindi mo aagaw o mananakaw sa kanila yung pagkabata. So it should be balanced. Sinisiguro naman ni Tatay Ben na kasama sa routine ng mga anak ang pagkakaroon ng sapat na pahinga at panahon sa paglalaro. Pero mahaba-haba pa raw ang tatahaking landas ng chess players sa Pilipinas. Marami raw kasi sa ating mga Pilipino hindi tinitingnan ng chess bilang isang sports. Kaya kaunti lang daw ang suportang natatanggap nila. Dahil dito, ang sigaw ng mga atleta at mga organisasyon. Pagtuunan pa ng pansin ng chess dito sa bansa para mas marami pang sumuporta. Nang sa gayon ay dumami rin ang manlalaro. And I'm hoping na in my own little way, in our own little way, na sa mga different clubs, ma-promote pa yung chess. Kaya ang pangako raw ni Vince sa ama, babawi siya at aabuti ng lahat ng pangarap at tagumpay na minimithi. Thank you po sa kanila. Maraming salamat po sa pagtulong nila sa akin. Sa halip na ibili si Vince ng mga kagamitan sa paglalaro, minabuti na namin na mag-abot ng munting tulong para suportahan ang kanyang paghahanda sa papalapit na palarong pambansa. Maraming Salamat po. Idol Rapitol po. Idol Rapitol po. Thank you po. Thank you po. Ang pagsisikap ni Tatay Ben na maabot ang pangarap ng anak, magsilbi ng aral sa lahat ng magulang. Ang lahat ng paghihirap para sa pamilya, basta't sasama ng sipag, pagmamahal at tiyaga, tiyak na may sukling karangalan at kaligayahan.